Hello guys, ako nga pala si Kenneth and andito ako para interviewin ng aking kaibigan. Isa siyang businessman dito sa Sorsogon. Meron akong mga katanungan na sinulat para tanungin kay Edison. Unang question natin is, ano ba yung business mo ngayon? Business ko ngayon is prutasan. Ilang years na ba yung ano mo? Yung sa business niya? Magkano pa lang kami? Siguro mga 2 years, ganyan. Actually, matagal na kami matagal na kami ano ba yan? Parang nag-start ng prutasan. Pero, paputol-putol kasi parang hindi. Tulad ng bagyo? Or finance? Naman sa siguro may-ari ng lote kasi minsan hindi sila mapayag. Actually may mga past kami na business na itinayo pero okay naman sana yung negosyo kaso parang siya kasi yung tinayuan namin ng prutasan is inaway kayo? Hindi naman. Yung may ari ng pero okay. Kasi sa amin doon, nagre-renta lang. Parang nagre-renta lang kayo? Yung nag-rent doon sa lupa na yun. Is, okay. kami. Pinahalis kayo? Pinapesto kami. Okay. Tapos? Alaman nung may pinakamay-ari pinaparenta din kayo? Oo, doon. Parang nagalit yun. Pero matagal na talaga kami Saan kayo ngayon dito sa Sorsogon? Actually, kami dun sa may Pangpang. Kung kami sa may Pangpang, harap ng Caltex, sa may coastal. Okay. Ang parang pa-hospital, tapos pa-coastal dun. So may, yung funeraria? Sa may yun, sa papuntang pier. Bagong daan. Masaya yun. And next question. Paano ka nakapunta sa business na ito? Nagkataon lang ba or bata pa lang gusto mo talaga pasukin yung business na fruit stand or prutasan? Sa totoo lang, yung pangyayari is parang nagkataon lang kasi yung girlfriend ko, yun na yung business nila simula pa nung bata. Yung papa niya nagtitinda na. So, yung girlfriend ko, simula ng pagkabata, talagang kasama na siya. Hanggang sa na rin ako doon, tinulungan ko lang siya. Una, tumutulong lang ako hanggang sa tumatagal. Nagsarili na lang kayo? Or nalaman namin kung paano i-manage yung pagtitinda. Ayun, nagsarili na lang kami. Pero, yung sa papa ng girlfriend mo is may pa rin kayo? May parang may prutasan din sila? Hiwalay sa inyo? Dati meron silang stable na pesto. Pero ngayon, na lang siguro saan sila pwede mapesto? Parang na lang. Habal-habal kumbaga. Dayo-dayo kung saan sila. So parang walang permanent na walang permanent address. Okay. Okay, next question na. Sa pagbebenta, syempre may time na nakatambay lang kayo. Meron bang time na parang kain lang kayo ng kain ng prutas? And ano ba yung prutas na paborito nyong kainin ng girlfriend nyo? Kasama mo ba si girlfriend nyo? Girlfriend mo? Girlfriend nyo? Girlfriend mo? Girlfriend mo? Girlfriend ngayon sa sa business partner ka. Ayun, kung nagtatambay lang kayo. Pag yung masarap kayo yung pag tambay ka, siguro lansones yung paborito na. Kasi masarap tingin. Nalulugi ba kayo doon? Hindi naman. Siguro mga na lang yun. Number 4. Kapag bumili ako, tas parang undecided ako na customer, ano ba yung unang i-offer mo sa akin or ano ba ang pinakamadaling ibenta para sa mga
parang undecided na customer nyo? Para sa akin, ang saging. Kasi yun yung pinaka-common na binibili ng Oo. kasi Yun ba yung parang mabenta sa inyo? oo, actually. Kasi kaya gusto nila ng saging kasi masustansya. Maraming benefit. Hindi Saka masarap. Ang iba kasi na prutas, mga bawal sa pares ng mga citrus. Oo. Eh kung may acidic ka, bawal ka kumain ng bawal. eh saging, kahit anong ka pa, pwede mo kayo. Bawal sa Anong klaseng saging ba? Yung yellow? Ano ba tawag doon? may kasi dalawang uri ng saging. Binibenta namin is katanin. Lakatundan is yung maliit Oo. na yellow. Yung mahaba. Pero mas kadalasan na binibili ng mga lalo na yung talaga lakatan. Yun yung hindi na niluluto. Hindi na. Or yung linuluto yung lakatan. Yung niluluto na wala ko alam sa pinipita yun, pinipita. Pwede naman saba. Saba yun. Yun saba. Saba yung parang nilalaga pa. Okay. Katulad din ng pinipita yung okay. Ayun, ano ba ang sikreto mo para makakuha ng fresh and masarap na prutas na para sa customer? And may special supplier ba kayo or mga best practices na pwede i-share para mapanatili na fresh yung siguro pinaka-the best na is Saturday. Weekends. Kasi may supplier ba yun or parang kinokontak nyo? Or kayo na lang pagka may supplier kami and then bumibili rin like sa Saudan. Ang pinaka-the best talaga bumili ng prutas is Saturday kasi bago yan lahat. Kasi yun yung datingan ng mga saan ba yung galing na sa lang sa palengke din kayo bumibili or sa parang may bilihan doon ang mga imported mga galing ibang bansa binibili yan sa palengke. Yung mga local fruits naman kagaya ng saging, pakwan, ganyan dito lang sa Pilipinas. May mga direkta ka galing Davao. So parang discounted kayo yun? Mas makakatipid ka kung ibibili mo pa saan. Kasi parang yan ganito. Kumuha ka ng sa truck mismo. Okay. Tapos kuha, wala kayong bayad doon? Okay. Bibili na. Doon sa truck. Direkta ka na. Tapos ang mangyayari, kukuha din ako sa'yo. Siyempre, kailangan mo. Siyempre. Yun. Kaya dapat, pag kukuha ka ng mga local food, direkta ka na. Huwag ka na dumirekta sa truck. Wala nang bato. Kaninong magbabayad dun sa Sa truck? Yung baba nila dun mismo. Tapos yung tao sa truck is parang may-ari na nun? Na dun kayo magbabayad or Hindi pa yung pinaka-may-ari. Sila yung nagdi-deliver sa amin. May pinaka-head pa sila. Pero pwede na sa kanila makumuha? Pwede. Okay. So, di ba sabi mo kanina nagpapatong na lang? Kasi parang sabi ni Gab, mura daw kayo. Di ba kayo na lulugi sa pagbigay ng mura na presyo? Malug kasi mura lang. Saka mas makakatipid guys, yung pera. Kasi nakadepende kasi yung presyo namin sa iba. Sa iba na? Nakakanvas kami bago kami ganyan. Kanyari, mas mababang kuha namin. Kahit mababang kuha namin. Base pa rin. Paano kung halimbawa, yung price sa saging, magkano ba yung average price ng saging? 80 ang kilo. 80 per kilo. Halimbawa yung sa iba is 85. Itataas nyo ba hanggang 85 or parang 84, 83 lang yung presyohan nyo? Depende kung minsan, pag alam namin na mura naman yung kuha namin, mataas yung kuha, syempre, kailangan mo. Hindi naman pwede na makipagsabayin ka. Kasi meron din mga negosyante na talagang pinaka-main na sila na mismo yung kumukuha. Like,
kay Aba Fruits, ganyan. Oo. Talagang pinaka-direct sila sa supplier. di naman pwede na sumabay kami sa kanila kasi kanila rin kami kumukuha, may patong na yun. Laki na ng Saaba, di ba? Oh. Isang ano lang sila? Isang ano lang dito? Doon lang sa may cathedral? Or... Actually, marami silang branch dito sa Oh? Saan yung iba? Ang alam ko kasi meron sila sa sentro sa Plaza. Tsaka doon sa may dalawa na lang siguro ngayon kasi parang mas moron ba na yung business mo. Kasi okay din yun eh. Kilala mo ba yun? May connection ka doon? Kilala kami, Kumukuha rin kami ng prutas na minsan. Okay. Ayun, 6 na tayo. Sa business na ito ay very challenging ang panahon, lalong-lalo na dito sa Pilipinas na madaming bagyo ang pumapasok. Paano mo siyang i-handle ang mga ganitong sitwasyon? Kasi lalo na pag maulan, di ba? Dapat, palagi kang updated sa panahon. Mm-hmm. Kasi pag mga ganyan, lalo na pag bagyo, dapat alerto ka lagi kasi yung produkto namin is, siyempre, pag nabasa, masisira. Masisira. Kaya dapat, updated ka lagi sa panahon kasi pag alam mo nang may dadating na bagyo, ginagawa namin, naalis mo na namin sa... Paano yung kunyari, dapat updated talaga kayo. Halimbawa, marami naman marites sa Pilipinas. Kaya nga. Para palaging updated. Paano yung naabutan kayo ng bagyo tapos may parang may paninda pa kayo? Disposed na yun? Or actually, nangyari sa inyo na lang? Yan eh. Nangyari na yun? Oo. Lalo na yung nakarang bagyo talaga. Hindi kami update kasi sabi ni ma'am, sabi ng mga marites, mahina lang. Mahina lang daw yung bagyo. GG. So kami parang, sige, wag na natin nalisin kasi mahina lang. Mahina lang. Talaga nataranta kami. Ginawa namin lahat ng mga lalagyan ng mga prutas kasi nakapackage. Ayun, carbon. Lagay namin dun lahat. Ba talaga, wala nang lalagyan, kailangan na lang natin. Ilagay na lang namin sa may ilalim na. Di nyo ba, parang binenta na parang bagsak presyo or nakasurvive pa yun after ng bagyo? May iba na nakasurvive, tsaka may iba na syempre talaga kailangan mo. Pag nalapit na talaga masira yun, nabagsak. Kasi pag hindi. Yung mga halimbawa may mga madali nang masira na prutas. Ano ba yung parang binibili pa rin ng mga customer nyo? Actually, merong customer na binibili na lang yung madaling masira kasi mas mura na. Pero, ano bang kadalasan na prutas na kasi ang iba halimbawa, yung ibang prutas is kahit pag nasira na parang di na talaga ginagamit. Pero yung iba parang okay pa rin parehas ng mangga. Diba? Parang masarap pa rin siya kung ihalo sa Graham. Pag madali na. Ang mga prutas na yan, kahit na yan, binibili. Yung iba is, move on talaga. Wala move on na. O kaya, palugi na dun. May mga rin kasi, may dumadaan doon. Binibigay na lang namin. Bago pa masira. Bakit nasa camera? Bakit nasa camera? Seryoso talaga. Sige. Tagot na ito. Seryoso. Okay. Bakit nasa camera mo? Sige. Okay. Sa bagay, kaysa itapon. Yung pala, paano nyo na papanatili na fresh yung prutas? May ginagawa ba kayo na mga ritual? or sa box lang ba? Or matagal lang talaga prutas na matagal lang. Like apple. Pero minsan, ginagawa namin dyan, kinikis-kisa ng kailan. Oo. Lagyan mo na para kasi may may prutas ba na pag nainitan parang nagdadry?
Oo. Pangit na ba yun? Or Pangit talaga. Actually, may mga prutas na pag nainitan, like oo. alam, Indian mango. Oo. Indian mango ang maasim? Same. Oo. Nainitan, lumay. Lambot. May kasabihan di ba tayo na presentation is key. Ano ba ang ginagawa nyo or way na pag-display para maakit ang mga customer nyo? Or may may specific kayo? Actually, yan ang pinaka-importante talaga na pag presentation. Kasi hindi naman pwede na nagtinda ka lang tapos nilagay mo lang dyan, ganyan. Oo nga. Dapat naka-arrange lahat yan. Pinag-iisipan kung paano mo ilalagay. Tsaka pinaka-the best para mas maakit yung dapat palaging kasi kung kakaunti yan, may spacing kasi dapat intact. Oo. Parang para pag naka-intact yan, mas maganda tignan. Kasi parang napakarami na. Pero kung nilagay mo, tapos may mga spacing, parang ang pangit tignan. Saka dapat naka-arrange. Oo. Lang yung mo lang. May may specific na prutas na dito sa row na to is ganito, tas second, iba naman. Oo. Or mga mabenta sa una, mga mabenta or mga hindi mabenta sa unahan. Para yun yung unang dapat talaga tingnan nila. Actually, shuffle din. May mga prutas na kailangan talaga sa unahan. Kahit hindi mabenta or kahit mabenta. Kasi parang like yung lemon. Oo. Sa first layer namin is mga per kilo talaga. Per kilo. May piece ba? Ano bang per piece? Di ako per piece na produkto. Apple. Like apple, peras, ganyan. Mga per kilo is lanzone, grapes, orange na maliliit. Per ano yan? Per kilo yan? Per kilo. Kadalasan talaga. First layer talaga. Per piece. Kadalasan sa saka yung malalaki talaga sa dulo yan. Pakwan. Ano ba ang pakwan? Per kilo din yan? Or per kilo. Ayun. Next. Di ba sa atin maraming marites? Merong nakakatawa at meron ding nakakalungkot na chismis. Ano nga ba ang pinaka-memorable sa yung chismis or kwento na narinig mo sa customers nyo? Memorable yung kwento ko lang kanina. Dating pinestuhan namin na pinalis kami. Okay. Parang yung customer kasi namin, nakilala yung pinaka-may-ari ng pwesto niya, andun pa kayo ngayon or? Wala na, 2 years na. So parang, di more than 2 years kayo? More than 2 years na kayo? 3 years na yun. Parang pinalis kami doon, tsaka parang tingahan kami ng isang taon, tsaka diretso lang. So bali, ang nag-run yung business nyo 2 years kasi isang taon kayong ako ang pesto. Yan yung yung pinito ko kanina na bumili kasi yung customer na yun. Saka nagtanong-tanong rin kung may renta ba kayo dyan. So sinabi namin lahat. Hindi namin alam, nakakilala pala yun ang nangyari. Hindi na yun. Oo. Nagpakilala or di nyo talaga alam na na kakilala siya? Di namin siya kakilala. Pero sinabi niya kung sino siya. Business rin yun. May business rin. Malalaking negosyante yun. So, binakstab ka? binakstab talaga kami. Kasi ginawa pa dun sa pinaka-may-ari ng lot. Pinagsabihan pa yung napakakalat daw ko nun. Lagi dun sa may harap ng lote niya. Sabi na, laging malinis dun lahat nga ng mga dun. Alam na kung gaano kalinis dun palagi. Gusto kami. Kasi dati, tambakan yun ng basura. O kaya naman pala dinaway pa kayo eh. Isipin mo, tambakan yun ng basura. Tapos, nagtayo kami ng mas maganda na pagkanahan kasi hindi na ng basura. Tapos, siniraan kami na palagi raw makalat yun. Pumunta kasi yung pinakamayari doon. Tsaka yun yung sa amin na makalat daw kami. Tapos, ganyan. Maraming sinabi na. Limutan ko na yung iba. Paano kayo pinaalis? Reklamo ng mga may parang, parang binigyan kayo ng 1 week or 1 month
Binigyan naman kami. Or mismo pinaalis na kayo? Hindi naman. Binigyan kami ng siguro 1 month na. Kaso wala nga na kasi yung binigay na 1 month, hindi na namin yung tinapos. Siguro mga 2 days lang. Umalis na agad. Kasi wala kami magagawa. Pinaka yun. May pero yung nagre-rent doon, ayaw kaming policy. Willing nga yun dagdagan yung nila yung renta nila. Para kasama. Yung nire-renta namin sa kanila, ito nila, ibigay na lang dun sa pinaka-may-ari. Para wag na basta wag lang kami paalisin. Siyempre kami, wala namang kapal lang makulitan. Ayaw naman namin. Pero sa saan ba yung okay lang ba na parang i-mention mo kung saan yung dating basta? Dun yun sa may STL dati. STL. Saan yun? STL sa may rin pa, dun sa may Pangpang. Along the road din kayo? Along the road. Ano ba yun? Sa sales nyo ngayon compare sa dun sa dati nyo, pinalis kayo, mas okay ba ngayon or yung sa dati nyo, mas maganda yung pwesto nyo dun sana? Parang parang binigay talaga ni Lord yung ngayon kasi alam ni Lord kung paano kami doon talaga. Marami talaga. Mas okay dito ngayon. Parang rin yun. Parang way din siguro ni God para mapunta kami sa mas okay na. Mas okay yung ngayon kasi mas malaki. Mas may higaan kami na Hanggang anong oras ba kayo dun? Anong oras yung simulan nyo na pag-open then closing nyo? Open namin is 8 a.m. hanggang 10 p.m. Sa mga 10 p.m., mga 9, 8, may bumibili pa sa inyo? Oo. May bumibili kasi walang napansin kasi namin dito sa Sorsogon, walang prutas na umaabot na hanggang 10. Kami lang talaga. So, mabenta kami pagkagabi talaga. Kasi kami na lang yung nabibili ng mga prutas. Yun unique na pintahan. Saka, parang okay lang din naman sa inyo na kasi sabi nyo kanina parang may pestuhan na din kayo ng higaan. Parang, mahigaan talaga doon or? Higaan na talaga. Parang may kwarto na kami. Diyos, mas okay talaga. Mas okay na nga. Parang nilipat kami sa mas magandang pesto para sa dati. Maliit lang yun tindahan, higaan. Parang nakita ko kayo dati. Kalimutan ko. Pero nakita ko yun parang ang liit lang talaga. Parang isang pwesto lang. Isang pwesto lang talaga. Tapos parang upuan na sa likod data yun. Yun na yung higaan namin diretso. Upuan na higaan na lahat-lahat talaga. Wala nang So ngayon parang mas okay na talaga kasi malaki. Peto na, may CR na. All. Ayun. As a business owner, meron tayong mga unique challenges. Ano yung pinaka-challenge na nangyari na di mo in-expect simula na nag-fruit stand business ka at paano mo siya na-overcome? Pinaka talaga namin na challenge. Yung naging kakompetensya namin yung isa sa pinaka-big. Aba? Hindi naman. Hindi. Isa siya. Danny? Ang big time na negosyante rin dito sa Sorsogon. Ang kompetensya namin sa may Pangpang. Sa ngayon, andun pa sila? Wala na. Kaya thank God na. May ginawa ba kayo para umalis sila? Wala naman. Wala naman. Kala ko. Tapunan nyo ng mga mahirap magsabi na nalugi yun o kaya nagsara. Malabo. Mahirap naman sabihin. Siguro nagka-problema lang or yung nakahanap sila ng mas siguro di sila kontento sa benta kasi parang mahina naman siguro doon. Kasi naman lang talaga. Yung bumibili talaga doon is lang. Mga napapadaan doon. Napapadaan lang. Kasi along the road, parang wala kasi naman. Kasi may pesto yun na isa. Doon talaga is sa sentro. Mas mabenta talaga doon. Yung sentro talaga is andun yung mga tao. Oo. Yung pesto kasi namin is lang. Sino lang makadaan. Ayun, bibili. Ayun nga. Ayun, next. Ayun, paano nga mag-handle ng packaging and mga basura na nasa fruit stand nyo? Yun, tulad ng kanina sabi mo na
Na parang reneklamo kayo dahil sa 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 mga basura. daw. Oo. Pag bumibili ka ng prutas, meron na yung plastic na yan. Diretso. Sa kanila na yun? Or plastic na parang kasing nipis ng Ano siya parang pagbili mo ng prutas parang etong mansanas. like sa apple, may may plastic na yan. Okay. Doon namin nilalagay. Tsaka palagi kaming merong sako na reserve. Lalagyan talaga ng basura. Yun. Kasi araw-araw may basura Di na Ayun. Sa pag-package nyo, halimbawa, nag-order kayo sa supplier. Sabi mo, di ba, may plastic na yun? Oo. Yung package na yun ba is parang iniiwan nyo lang dun or actually, yung mga package ng mga produkto, minsan nabibili pa yan. Like, karton ng apple, yung mga lalagyan ng saging na crates, ginagawang kulungan ng mga binibili sa inyo or? Binibili pa yan. Kaya napapakinabangan pa. Okay. Nice. Sa pag-business, minsan ang stressful talaga. Ano ba yung go-to method mo para makapag-unwind and recharge pagkatapos ng busy day mo sa fruit stand na business nyo? Ito yung Kain Jollibee. Kain Jollibee movie. Yung siguro anong way mo para makapag-relax and para makalimutan naman yung stressful day nyo sa Actually, meron akong may araw ako na na makipag-banding sa mga barkada. It's every Saturday talaga. Sa ngayon. May inuman session talaga. Kaso, mamaya baka meron Pero every Saturday talaga, may inuman session. Yun yung ko, pangalis lang. Pero pag sa araw mo, wala na? Tulog lang talaga straight. Pag Saturday lang ako focus sa pagka weekdays. Date nyo ni girlfriend mo? Araw-araw. Araw-araw Jollibee. Kami nagde-date na sa tindahan na lang. Nangyayari? Wild ka boy. Ha? Araw kami magkasama Wala nang time sa pagka makainin kami sa labas. Kapag bibigay ka ng advice sa mga gusto din tumayo ng isang fruit stand, ano ba ang pinakamagandang advice na kaya mong ibigay sa mga baguhan natin? Advice? Baguhan? Naging issue ba sa inyo yung parang finance para makapagsimula? Ano ba yung halimbawa mag-invest ako sa isang fruit stand. Ano pang pinaka mababang pwede ko i-invest para makapagtayo ng fruit stand? Dati sa halagang 20K kaya mo na. Kasi pag below 10K parang wala kang benta. Talaga kala mo yung 10K is good na sa pero nung unang tayo namin ng nung sarili kala ko 10K puno na yung tindahan. Lang siguro yun. Dapat na produkto na. Mahirap Pero nag 10K kayo or direkta kayo sa 20K na? Unang negosyo namin sa kami, start talaga 20. 20 na. 20K. Siguro ngayon kung mag-start ka ng sana maghanda ka na ng 30K siguro. 30K or more. Kasi lalo sa ba? 'Di ba season ngayon na maulan? Syempre mas mahal ba ngayon? Or parang hindi naman masyado? Actually, nakadepende yan sa season. Oo. Season, sa ngayon? Tsaka supply ng prutas. Kunyari, ang pagtaas ng prutas nakadepende sa supply. Pag kakaunti yung supply, syempre mas mahal. Pag marami yung supplies, mas mura. Sa panahon, wala naman tema. Depende lang talaga sa supply. Syempre, maliit yung supply pag binabagyo. So, parang connected din naman yun na may mga ganyan. Ayun, anong advice ba? Nag-segue? Siguro kung advice ko pag magtatayo, gusto magtayo,
kailangan mo talaga sipag at tiyaga. Tsaka dapat marunong ka handle ng ng pera, syempre. Pag-budget mo ng Kasi yung iba na nagtatayo, talagang hindi nila nababudget. Marami silang mga wants. Mga wants talaga, kadalasan na Kaya nagiging makakatempt talaga lalo na pag bata ka pa. Maraming wants tayo Sa pag-handle mo ba ng pera, parang, syempre, halimbawa, K, tapos napa 60 to 70K nyo. Ilan ba dun yung saan nyo? Parang i-reinvest, i-restock yung tapos ilan din yung nyo, kukunin as profit, tapos ilan din yung para sa gusto nyo din na makuha or bilhin. By percentage ba yun? Or may fix kayo na price na para sa sarili nyo? May fix kami kinukuha sa araw-araw. Oo. Wala ba kayong parang etong percentage na to is for savings na? For emergency ngayon? Meron. Yung 1K na pag sobra pa yun, kasya yun sa inyo. Di ba? Hindi, yung 1K kasi araw-araw mo siya. Oo. 1K araw-araw. Sa pagkain yun? Hindi. Okay. Kala ko yun. Okay. Nice. Okay pala Yung sobra is, ulit? Invest. Paano sa foods nyo? Kasama na dun sa Yung 1K na yun is talagang savings. Save na yun. Pero yung pagkain namin sa araw-araw is benta sa May ba kayo? May limit, halimbawa. Sa foods is parang dapat 1K lang. Nakaganda dun. Wala naman kasi na All in kain. Kung yung ganyan. Kasi naman hindi naman kayo masyado magastos. Ngayong year lang, pataas ba yung business nyo ngayon? Or pataas. Salamat. Kasi parang wala pang malakas na bagyo, di ba? Pero ngayong year? Wala naman. Wala masyado, di ba? Wala nang dumating na malakas. Bumabaho din dito kasi. Sana wala talaga. Ayun, next. Anong mga plano mo sa future and anong pwede namin ma-expect sa business mo na fruit stand? Actually, yung plano ko talaga sa pag naging successful na kami is magtayo ng ibang branch. Pag na-perfect na namin yung isang ngayon, na-perfect namin yun, paano mag-manage ng prutasan, magtatayo kami ng maraming. Tsaka pag nakuha na namin sistema kung paano, magtatry din kami ng may ba? May naisip ka na pwede mong pasukin business? Meron na parang mini-mart. Ang parang kainan? Grocery. Okay. Grocery siya, tsaka ibang naisip, grocery store. Mga laundry. Option namin yan. Tsaka laundry din, parang maganda din dito Oo. Kasi araw-araw merong merong labahan talaga. Depende kung di ka naliligo. Wala ka labahan. Isa lang. Oo. May madadagdag ka pa ba lang? Wala na, yun na yun. Ayun, and that's all for this video. Sana meron kayong natutunan and please subscribe na lang sa channel and like the video kung nagustuhan nyo and patik na lang ng notification bell para next time pag nag-upload kami is ma-notify kayo. At ulit si Edison nga pala sa Sorsogon. Bisitahin yung fruit stand nila sa may Caltex Pangpang. Caltex Pangpang Sorsogon. And kung may kakilala kayo na gusto din magpa-interview and comment lang sa baba para pwede nating pag-usapan. Yung willing lang. Bye-bye. Thank you.